Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig, kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Sa pagbasang ito, pinahihiwatig sa atin ang ilang mga tiniis na mga Kristiyano noong panahon. Nakaranas na pag-uusig ang mga Kristiyano. Inaalipusta sila at pinahihirapan. Sinisiraan sila sa harap ng madla. Sila'y nabibilanggo at nakikiisa sila sa ibang mga kapwa nila na nabilanggo rin. Kinukuha ang kanilang mga ari-arian. Natatanggap nila ang mga ito dahil sa kanilang pag-asa sa mga kayamanan na nakalaan sa kanila sa langit. Marami nga talagang tinitiis ng mga Kristiyano noon dahil sa kanilang pananampalataya. Kailangan nila itong panindigan. Noong sinulat ang liham na ito, hindi pa gaano kalaganap ang pagpapatay sa mga Kristiyano. Pero dumadating na rin ito. Kaya noong panahon, isang life and death decision ang pagiging Kristiyano. Talagang itinataya nila ang kanilang buhay kapag sila ay nagpabinyag. Ano ang nagbibigay sa kanila ng katatagang loob sa harap ng ganitong paghihirap? Ang paniniwala na kaunting panahon na lang darating na ang pangako ng Diyos ng kaligtasan. Malakas ang kanilang tiwala sa Diyos na hindi sila pababayaan. Kung titingnan natin ang mga inireklamo natin na kahirapan sa pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya, walang-wala ang mga ito sa dinanas ng mga maraming Kristiyano at hanggang ngayon dinadanas pa ng maraming Kristiyano sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalataya. Baka inireklamo natin na gumising ng maaga para magsimba, na kailangan iwanan muna ang video game o ang TV para magdasal,
na maghanap ng panahon para magbasa ng Biblia. Baka inireklamo natin ang pagbibigay ng ating balikhandog o ng ating tithing o ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi pa nga kinukuha ang ating mga ari-arian tulad noong panahon. Hindi pa nga tayo pinagtatawanan dahil sa ating paniniwala. Hindi tayo nakakatikim na mabilanggo dahil sa tayo ay may paninindigan. Isipin natin na ngayon may mga Kristiyanong na binibilanggo sa kanilang panindigan sa buhay. Ilang mga pro-life advocates ang pinabibintangan, hinuhuli, kinukutya dahil sa sila ay nagdarasal ng rosary sa harap ng abortion centers. Talagang kinakailangan na tayo ay magtiis sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magandang tumigil muna at isipin, ano bang tinitiis ko ngayon o kahirapan na naranasan ko dahil sa aking pananampalataya? Kung wala, baka naman matamlay ang ating pananalig sa Diyos o baka ito ay hindi halata sa mga tao. Kung mayroon, nagtsatsaga ba ako o nagreklamo ako dahil sa aking tinitiis? O Panginoong Diyos, patatingin mo po ako at huwag mo hayaan na ako'y tumalikod sa iyo o manghina ang aking pananalig sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.